Okay, may nag-good morning sa akin dito na hindi ko kakilala. Echo 1? Sino po yon? Si Echo 1. Katax po tayo. Ang tawagan po natin, Katax Maestro. Good morning at sa atin po hindi good morning kung hindi masayang panahon. Dahil lahat po tayo ay nasa panahon umaasa. Pag masama ho ang panahon, wala ho tayong magagawa. Okay. So, bukas po pag-uusapan natin ang isang liham. Isang liham na galing po sa kagalang-galang. Short. Kagalang-galang na Nelson Aspe, ang Deputy Commissioner for Operation Group ng Bureau of Internal Revenue. Ipakikita ko po sa inyo ang liham niya at i-analyze natin yung kanyang liham tungkol po sa letter notice. Alam po ninyo, marami tayong mga binibigay na problema. Alam mo, modus operandi, sooner or later, pag-uusapan natin ang mga modus operandi ng BIR from the issuance of letter of authority, from notice for informal conference, for preliminary assessment, for final assessment notice, subpoena duces tecum. Turuan ko kayong mag-handle. Ay nga pala, baka kung makalimutan. Alam po ninyo, gagawa po ako ng mga video na mabibili nyo through internet. Explaining, kasi next year po, may balak po ang pamunuan ng Bureau of Internal Revenue na i-require ang lahat ng taxpayer na magkaroon ng manual. Tax accounting manual. Tax accounting manual or tax accounting system. Kasi po, nagtataka po ang Bureau of Internal Revenue dahil nakapaggagawa po ng financial statement ang mga CPA. Doon sa financial statement ng CPA, sinasabi na merong policy. Merong significant accounting policies and procedure. Pero pag tinanong mo yung taxpayer, wala silang manual. Nakapagtataka. Nakagawa ng policies and procedure na walang basihan. Ni walang board resolution tungkol dito. Ni walang manual o procedure. So sabi ng Bureau, nakapagtataka naman ito, nagsisinungaling na itong mga CPA na gumagawa ng mga audited financial statement. Sinasabi sa kanilang report, meron. Pero pag sinasabi naman dito ng mga taxpayer, pag iniimbestiga, wala. Ano ba yan? I-discuss din natin next week, next couple of days, yung tax mapping or tax verification and compliance, Tax Compliance Verification Drive, TCVN, Tax Compliance Verification Drive. Magagawa po tayo. Ako gagawa po ng mga, siguro pwede ninyong pong i-download ito, kaya lang po meron pong konting bayad para naman po may magamit ako sa aking pamilya, sa aking mga empleyado, at of course, ma-defray ko rin po ang expenses na related po rito. Pero wag po kayong mag-alala, pag-aaralan nating maigi ang inyong mga karapatan at paano ito mapoproteksyonan. Okay? Ano pa ba ang ating pwedeng i-discuss? Alam po ninyo, hindi po ako nagtrabaho sa Bureau of Internal Revenue. Nunca! Never! At wala po akong balak magtrabaho. At ang gusto ko lang po ay maging parehas ang mga opisyal at empleyado ng BIR sa pagtrato sa mga katax. Kasi isang kaligayahan ko po na makita na nagbabayad ng tamang buwis ang aking mga katax at tamang serbisyo, pampublikong serbisyo ang marireceive ng aking mga katax. Ako po ay kwento ko lang po ang aking talambuhay. Baka nagtatanong kayo, sino ba si Mr. Maestro? 7 o 8, nakalimutan ko na.
Alam mo, ilang warrant of arrest na ang na-issue sa akin. Sino nag-issue? Yung mga taga-bureau, yung mga opisyal ng bureau, mga empleyado ng bureau na nagagalit sa akin, idinedemanda ako. At yung mismong bureau, dinimanda rin ako. So, dami ko ng warrant of arrest. Dami ko na nga perang na gasto sa paglalagak ng piyansa. So, ako po rin hinaharas. Hinaharas ako para tumigil sa pag-expose at pag-explain ng mga karapatang pang-taxpayer sa karapatang pang-tax. Ano po? Alam nyo naman kung pera. Hindi naman sa pera lang nabubuhay ang tao, sabi nga ng Diyos So, alam nyo, ako po ay scholar ng bayan. Elementary, public. High school, public. College, public. Pagdating ng MBA, public pa rin. Walang pambayad si Katax ATM. At dahil po dito, ako po ay very nagpapasalamat, very grateful sa ating Philippine government because, at saka sa mga sa mga ka-taxpayer. Kasi yung pera ng mga ka-taxpayer, ginamit ng Philippine government para mapag-aral ako. Imaginein mo yon. Kaya very grateful po ako. Sabi nga ng Panginoon, tinanggap mo ng libre, ipamigay mo ng libre. Sabi ko naman sa Kanya, Panginoon, medyo patawarin mo ako kasi kailangan ko rin naman kumita. May mga umaasa po sa akin. Kaya pasensya na ho kayo kung minsan sisingilin ko kayo. Ano po? Tsaka ini-invite ko po kayo sana na mag-advertise dito. Mag-donate po. Welcome po kayo. Kaya lang po, yung pinag-aralan ko sa eskwela, masakit lang aminin, ang feeling ko po, ako po ay na-betrayed. Yan po ang feeling ko. Bakit? Kasi po, nung ako po ay nag-practice na, nung ako ay naging CPA, nagpumirma ho ako ng financial statement. At na-audit po yung aking, pangalan nito, yung aking kauna-unahang kliyente. Ano po? Nakakalungkot. Kasi, pinaglalaban ko ang generally accepted accounting principle, tama. Ang pinaglalaban ko ang generally accepted accounting principle, tama. Ayan, pinaglalaban kong tama ang generally accepted accounting principle. Kaya lang, nakita ko nung inilabas nung BIR examiner yung kanyang ginagamit na libro, nabasa ko. Tax code. Sabi ko, hinayupak naman. Pinag-aral ako ng 4 na taon na generally accepted accounting principle. Yung palang mismong gobyerno na nagpaaral sa akin, hindi gumagamit ng generally accepted accounting principle. Nakakalungkot. Nakakasuka. Alam mo, nagkasakit ako ng 7 araw. Wala akong sakit. Nilagnat ako because of depression. Because of feeling betrayed. Kaya ginagawa ko to ngayon Ayokong maranasan ng kapwa ko Pilipino, kapwa ko ka-tax na naranasan ko. They are feeling betrayed. Walang nagtuturo ng taxation. Alam niyo, matatapos na po yung oras natin. Kaya ako po ay pansamantalang magpapaalam at bukas po uli abangan niyo po yung aking programang Ang Maestro Ko sa Tax. Yan po yung pangalan ng programa ko. Ulitin ko, Ang Maestro Ko sa Tax. At sana marami po kayong napulot sa araw na to. At sana ipagsabi nyo naman po sa iba para marami po ang makinabang. Hanggang sa muli, ito po ang hindi tutulog at laging gising sa taxation. Ang maestro ko sa tax, ang inyong ka-tax, ETM, Emelino T. Maestro. See you soon!